Pamilya. Ano nga ba ang pamilya? Pamilya ay parang isang makulay na palabas ng buhay. Ito'y nagbibigay liwanag at kulay sa bawat pahina ng iyong kwento. Ang bawat karakter, mula sa masiglamong mga magulang hanggang sa mga masilayan mong kapatid, ay bumubuo ng masalimuot na pangyayari na puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Bawat eksena ng inyong pamilya ay isang obra na nagbibigay saysay at halaga sa kwento ng iyong buhay. Sila ang mga taong kasama mo sa oras ng kaligayahan maging sa kalungkutan at kailanman ay hindi ka nila iiwanan. Pero, paano kung dumating ang araw na mawala ang isa sa pinaka-espesyal na tao sa buhay mo? Ano ang gagawin mo? Susuko ka ba? O magpapatuloy na lang? Sige na, mag-ingat ka sa baba. Ako si Papa! Papa! Kaya mo naman eh. Suksit naman yan pa. Ito kaming nanay mo eh. Naglalambing. Tugtugan ko raw siya ng paborito niya kanta. Yee! Pa, turuan mo naman ako mag-gitara. Di ba sabi mo sa akin yung nakaraan, tuturuan mo ako? Oo nga pala na. Sige, mayupo ka rito. Ano bang gusto mo kanta? Yung ano po, mapa ng SB19. Teka nga lang, titignan ko muna yung niluluto ko. Mamaya mag-tiis ka na. Sige, Di mahal. ba? Mahal, pasyal naman tayo. Mamimiss ko ng mamasyal eh. Kailan pa yung huling pasyal natin? Sige ba? Saan niyo ba gusto mamasyal? Sa park po, Papa. Sige, mag-date ka kaya at nang makalis na tayo. Uwi ka lang? Sumikip lang dito. Nga pala ba, bibili mo na ako ng pagkain sa baba. Daanan ko na rin si Mama. Sige na, mag-ingat ka sa baba. Sige po. Hindi ko yung paboritong pagkain ng tatay mo. Tsak na matutuwa yun. Mahal! Robert!
Dumating ang araw na isang matinding kalungkutan ang bumalot sa buhay ni Kristal. Puro iyak, lungkot, at sakit ang kanyang nararamdaman at hindi niya lubos maisip na ganun na lang mawawala ang kanyang pinakamamahal na tatay. Hindi niya alam kung papaanong babangon muli. Hindi niya na matutupad ang mga pangako niya sa tatay niya na dadating yung araw na hindi na nila kailangan pang magtrabaho dahil siya na ang bahala sa lahat. Nabago ang takbo ng buhay ni Kristal. Ang dating palakaibigan at masiyahing bata ay lagi na ngayong mapag-isa. Miss na kita. Kaya mo naman eh. Sabi mo, tutulungan mo pa akong mag-gitara, di ba? Sino nang magtuturo sa akin? Sabi mo pa naman, may regalo ka sa akin pag nag-with highest honor ako. Alam mo pa, hindi naman importante sa akin ang regalo eh. Ang mahalaga sa akin yung dito ka. Yung kasama ko kayo ni Mama sa graduation ko. Pero bakit wala ka na? Bakit hindi mo magpapagay? Miss na kita, Papa. Kaya lang, lagi mo lang isipin na hindi ka mag-isa. Magkita kami bilang kaibigan din. Dumaan ang ilang taon. Nagpatuloy sa pag-aaral ng Word of God si Kristal at dahil dito ay lubusan niyang nakilala si Jesus sa buhay niya. Natutunan niyang maging masayang muli tulad ng dati dahil na-realize niya na sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa buhay niya, palaging nandyan ang Lord para samahan at gabayan siya. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na niyang natanggap ang pagkamatay ng kanyang tatay. Wala nang sakit, lungkot at pangungulila. Inisip na lamang niya na may plano ang Lord sa buhay niya, kaya ipinaranas sa kanya ang mga bagay na iyon. At iyon ang naging dahilan kung bakit siya mas nagiging matatag at matibay sa kabila ng pagsubok sa buhay. Kumusta ka na dyan? Graduate na ako, oh. Diba, promise ko sa'yo nun, gagraduate ako may award. Eto na. Sayang lang, hindi mo naabutan. Pero, promise ko, diba next year college na ako. Babalik ako dito. Tandaan mo, Papa, babalik ako dito. Diploma ko naman ng pagiging accountant ko ang dadaling ko sa'yo. Miss na kita, Papa. I miss you, Pa. I love you. And I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'll play
Game na ba? Ako sa baka lang. Sige ba, saan? Ha? Mahal, pasya naman tayo. Namimiss ka na ba? Okay. Oh no!